Magandang araw sa iyo, Commander. Sana po mabasa mo ang aking kwento. Ako po si Jim. Ang ibabahagi ko pong kwento sa iyo, yung mga naging karanasan namin magmula nang makasama ni Kuya yung babaeng nakilala niya from Samar. Ang pangalan po ng kuya ko, Brian, at yung napangasawa niya, si Ate Estela. Nakilala ni Kuya Brian ang babaeng ito nung magtrabaho siya sa Batangas. Base sa mga naging kwento ni Kuya, magmula nung makita niya yung babaeng yun, halos hindi na ito nawawala sa kanyang isip. Si Ate Estela ay nagtatrabaho sa isang karinderya at doon madalas kumakain sila Kuya pati yung mga katrabaho niya. Nung unang makita ni Kuya Brian si Ate Estela, nginingitian daw nito si Kuya. Siyempre, nang dahil sa palay na ang lumalapit sa manok, hindi na pinalampas ni Kuya ang pagkakataon. Kaya nga sabi sa kanya ng mga katrabaho niya, ano raw ba ang nakita ni Kuya Brian sa babaeng yun? Dahil hindi naman po sa pamimintas, yung babae po na ito ay meron ng edad. Halos nasa 54 na po ata, parang ganun. Si Kuya Brian, hindi naman natin masasabing pangit. Kung tutuusin nga maraming babae ang nagkakagusto sa kanya. Kaya lang, bakit pumatol siya sa ganong klase ng babae? At ito po ang lilinawin ko, Commander, sa aking kwento. Isang taon na si Kuya sa pinagtatrabahuhan niya sa Batangas nung bigla niyang makilala si Ate Estela. Base kay Kuya, nung bagong dating daw ito doon sa karinderya, wala siyang ibang ginawa kung hindi titigan ito, at nang dahil doon, napapangiti raw si Kuya araw-araw. Yung tipong excited siya gumising at pumunta sa tapat na karinderya para kumain. Isang hapon, pagka-out ni Kuya sa trabaho, agad siyang pumunta sa karinderya kung saan nagtatrabaho si Ate Estela. Magandang hapon. Pwede pa po bang kumain? Ang wika daw ni Kuya. Sumagot yung isang kasama ni Ate Estela. Ang sabi daw nun, pwedeng-pwede pa raw siyang humabol basta si Kuya malakas daw ito doon sa karinderya. Napangiti naman si Kuya at lumilinga-linga siya sa paligid. Hinahanap niya kung nasaan na ba yung babaeng natitipuhan niya. Nung hindi niya ito makita, tinanong niya yung kasamahan kung nasaan ba si Estela. Asan ba si Estela? Bakit? Ba't hinahanap mo'y wala? Naririto naman ako Ako na lang kausapin mo, Brian. Malanding sabi raw ng babae. Oh, teka. Hindi ikaw ang hinahanap ko, si Estela, okay? Bakit ba kasi hinahanap mo yung matandang yun? Ano ka ba naman, Brian? Andito naman ako Hahandaan kita ng makakain mo. Matanda. Napakaganda nga ni Estela sa paningin ko. Nasaan na ba siya? Wala na, nag-out na. Pasigaw na sabi ng babae. Nang dahil sa wala si Estela doon, tinamad na raw si Kuya na kumain. Hindi rin daw talaga alam ni Kuya sa sarili niya kung bakit ganun na lang ang hanga niya kay Estela. Kahit sabihin pa na may edad na ito, talaga namang napakaganda raw ni Estela sa paningin ni Kuya. Habang naglalakad si Kuya pauwi, nasa lubong niya si Estela. May mga dala daw ito na pagkain at dadalin daw pala nito sa boarding house ni Kuya. Oh, Estela, saan ka pupunta? Saka ano yung dala mo? Ulam ba yan? Sabi daw ni Kuya. Oo, ulam to. Para to sa'yo. Wow, talaga. Napakaswerte ko naman. Alam mo, galing nga ako dun sa karinderya nyo kaso wala ka. Nung malaman kong wala ka dun, wala na akong gana kumain. Buti na lang nasa lubong kita. Para sa akin ba talaga yan, Estela?
Oo, para sa ito. Tara sa inyo. Isinama ni kuya si Stella doon sa kanilang boarding house. Gulat na gulat yung mga katrabaho ni kuya. Dahil sa unang pagkakataon, ngayon lang daw nagsama si kuya ng matanda doon. Biro ng mga kasamahan niya. Paring Brian, sino ba yung kasama mo? Hindi ba yun yung nandun sa may sa karinderya ba yung paring Brian? Ano, wag mo sabihin kayo na. Pare naman, grabe ka naman magbiro pare, wag ka naman ganun. Para nagdadala lang ng ulam yung tao binibigyan mo na ng ibig sabihin pare. Pare, kilala kita pare. Sa oras na mag-uwi ka ng babae rito sa boarding house natin, malamang merong matinding digmaan ang mangyayari. Ewan ko sa'yo, ang sabi raw ni kuya. Ito namang si Stella, habang binubuli si kuya ng mga katrabaho niya, ngingiti-ngiti lang daw ito at para bang wala siyang pakialam sa mga sinasabi ng mga ito, hanggang sa sinabi ng mga katrabaho ni kuya na lalabas daw muna sila. Mahirap na raw kasi madamay sa magaganap na digmaan doon sa kanilang tinutulugan. Pag-alis ng mga kasamahan ni kuya sa kanilang boarding house, inilapag ni kuya yung ulam na dala ni Stella. Stella? O ano Brian? Halika nga dito Stella ko. Paakap nga. Nung mga oras na ito ay umiral na yung pagiging lalaki ni kuya. Kagaya nga ng sinabi ng kanyang mga kasamahan sa boarding house, ayaw nilang madamay dahil nga may magaganap na matinding digmaan doon sa boarding house. At totoo nga, may naganap sa kanilang dalawa. Pagkatapos nung gabing iyon, ang sabi raw ni Stella, hindi na ito aalis sa tabi ni kuya. Ang gusto nitong mangyari, hindi na siya magtatrabaho doon sa kantin at magsasama na lang daw silang dalawa ni kuya. Ito namang si kuya, hindi talaga namin maintindihan ang pag-uugali niya nung mga panahon na yun. Kasi isipin mo, pumayag siya sa kagustuhan ni Stella na magsama sila. Kaya nga lang, nang dahil sa nakashare si kuya sa mga boarding house, nagagalit yung mga kasamahan nito. Ang wika pa raw nung isa nilang katrabaho. Ano ba pare? Nagsasama kayo Dapat may sarili kayong bahay pare. Hindi kayo dapat nandito sa boarding house natin. Abay para lang to sa mga lalaki pare. Ang sabi daw nung isa. Ang sagot ni kuya. Bakit pare? Ikaw ba may-ari nito? Pumayag naman yung may-ari na magsama kami rito. Kahit na pare, ang ibig kong sabihin, para kayong mag-asawa nagsasama na kayo sa isang bubong. Bigyan mo naman ng privacy yung asawa mo pare. Saka, gusto mo mangyari? Nagjujugjugang kayo tapos kami dito nakikinig pare naman. Kung mahal mo yung tao, bigyan mo ng privacy, wag ganun. Mahiya naman kayo ng konti. Abay, alauna na lang madaling araw, naririnig pa namin kayo naglalandian. Alam mo pare, hindi naman sa sinasabi kong pangit yung syota mo Pare, maghulos dili ka sa pananalita mo Anong pangit? Sorry pare. Pasensya na pare kung nasabi ko yun Hindi naman sa sinasabi ko pala na ayoko sa inyo ng syota mo. Ang gusto kong mangyari pare, nang dahil nga sa nagsasama kayo, naiistorbo nyo kami ng mga kasamahan natin. Kagaya niyan, kaninang madaling araw, halos hindi nga ako nakatulog Anong oras na kayo magpahinga? Gising na gising pa ako, papasok pa ako ng magang-maga. Pare naman, sige na pare, ako nakikiusap sa'yo, kung kulang ka sa pera pare, pahihiramin kita para makabukod lang kayo. Pumayag si kuya sa kagustuhan ng kanyang kasama sa boarding house dahil tama nga naman ito. Dahil kung gagawa sila kuya ng kalokohan, di dapat silang dalawa lang ang nasa loob ng kwarto. Pero yung ginagawa pala na pangbubuli ng kasamahan ni kuya sa boarding house, nagbibigay na pala ito ng matinding epekto kay Ate Stella.
dahil nung naroroon na sila sa kabilang bahay kung saan solo nila yung buong bahay, nakikita raw ni Kuya si Ate Estela na tuwing alas 6 ng hapon ay nakaluhod doon sa maliit na mesa. Sa lamesa na yun, may mga nakalagay daw doon ng iba't ibang klase ng mga tuyong dahon at meron siyang isang maliit na aklat na magkakasya lang daw sa pitaka. Tinatanong ni Kuya kung ano ba ang ginagawa niya doon tuwing hapon. Stella? Stella? Mamaya mo ko kausapin. Huwag mo kong istorbuhin, saglit lang to, Brian. Ano ba kasing ginagawa mo? Abay, nahihiwagaan ako sa iyo eh. Tuwing hapon na lang, pag-out ko, naaabutan kita, nakaluhod ka palagi dyan. Ano bang ginagawa mo? Sabi ko, Brian, wag mo kong istorbohin eh. Nagalit pa raw si Estela nung sitahin ito ni Kuya. Nang dahil doon, pinabayaan na lang siya ni Kuya hanggang sa kinabukasan. Pagpasok ni Kuya sa trabaho, doon niya nabalitaan na yung dati niyang kasamahan sa boarding house, ito raw ay biglang na aksidente. Aksidente na hindi dahil sa pagmumotor. Aksidente daw siya na nahulog sa dagat. At yung kinatatayuan niya daw nung mga oras na yon, mataas na pwesto. Paghulog daw nun sa dagat, meron pang isang binagsakan ito, isang malaking bato. Nung tumama daw ang katawan nito doon, bigla raw itong binawian ng buhay at saka nahulog sa dagat. Gulat na gulat si Kuya sa balita na yon. Hindi siya makapaniwala kung paano nangyari yun. Doon kasi sa pwestong pinaglaglagan ng kasama niya, palagi silang nakatambay doon, kaya imposible naman na aksidenteng mahuhulog to doon. Kinabukasan, itong asawa ni Kuya na si Estela, nakita niya na naman na nagdadasal doon at nakaluhod. Tapos, nakadipa ang mga palad nito at meron siyang sinasabi na hindi naiintindihan ni Kuya. Nang dahil doon, talagang medyo weirdo na ang tingin niya kay Estela. Estela! Estela! Hoy! Estela! Tumingin lang daw ito sa kanya ng napakasama. Huminto si Kuya sa pagtawag niya kay Estela at siya na ang nagluto ng hapunan. Habang nagluluto daw si Kuya at andoon siya sa kusina, lumapit daw sa kanya si Estela at saka umakap ito. Brian, gusto ko sanang makarating sa inyo eh. Pwede ba tayong pumunta ron? Bakit? Hindi pa ako nakakapag-leave. Saka na. Brian naman eh. Gusto kong makilala yung pamilya mo, Brian. Saka na nga, Estela. At saka, wala pa tayong ipon. Hindi ako uuwi sa probinsya namin hanggat wala akong ipon. Nakakahiya naman sa nanay ko. Baka sabihin naman niya nagtrabaho ako tapos wala akong pera. Di sila pa magpapakain sa atin dun. Brian naman sige na. Nang dahil sa makulit itong si Estela at ayaw niyang mag-away silang dalawa ni Kuya, nagawa ni Kuya na maglib agad at nakautang pa ito ng malaking pera sa kanilang kumpanya. Nangako si Kuya na sa loob lang ng 2 linggo ay uuwi na rin siya doon sa Batangas para magbalik sa trabaho. Kaya nga lang, hindi ito nangyari. Pagbaba pa lang nila Kuya ng tricycle, papasok doon sa gate ng aming bahay, ako ang kauna-unahang nakakita kay Kuya. Ang bati ko sa kanya, "Oy, tol, dumating ka na pala. Ano, kamusta? Teka, sino to?" Jim? Siya si Estela. Estela? Anong meron? Ano siya, nanay mo? Bilan mo? Ano nga, Kuya? Grabe ka naman. Asawa ko yan, okay? Huh? Asawa mo yan? Sigurado ka ba dyan, Kuya? Kuya, parang hindi na yata ikaw yung dating utol ko na talagang hindi namimili ng mga pangit. Aba, Kuya,
Sa dinami-dami ng mga naging ex mong magaganda, ba't napunta ka rito sa babaeng to? Hi po, ako nga po pala si Jim. Kapatid ko po si Kuya Brian. Ikinagagala kitang makita. Yun lang ang naging sagot sa akin ni Stella dahil sa palagay ko ay nabubuisit na ito sa pangbubuli ko. Hindi naman po talaga sa pangbubuli, Commander. Talaga namang kahit sino magugulat sa nangyari. Kasi isipin mo, yung kuya ko talagang naggagandahan ang mga ex nito sa amin. Pero bigla siyang bumagsak sa ganong klase ng babae. Binuhat ko yung mga gamit ni kuya galing sa tricycle. Ipinasok ko ito sa bahay at sinabi ko sa aking mga magulang na mama, papa, nariyan na si Kuya Brian at may kasamang matanda. Sa part na pagkakasabi ko ng matanda, biglang napatingin sa akin ng masama si papa habang ako tumatawa. Agad din akong lumabas ng bahay. At pagkakita ko kay kuya at kay Stella, naroroon din sa labas yung isang babae na talagang noon pa ay patay na patay kay kuya. Uy! Sheena! Andiyan ka pala! Siya nga pala, nakilala mo na ba tong asawa ni kuya? Asawa mo to, Brian? So weird ha? Kalain mo? Yan ang pinalit mo sa akin? Brian, ano mapapala mo dyan? Tignan mo naman yung edad naming dalawa. Ay kung tutusin parang anak ka lang yan Ang sabi ni Sheena. Sheena, huwag ka namang masyadong magsalita sa asawa ko. Kahit gaganyan-ganyan yan, kahit sabihin nating may edad yan, mahal na mahal ko yan. Saka, ano din bang mapapala ko sa iyo noon? Tamang hindi kita gusto ngayon at mas maganda sa paningin ko. Yung asawa ko na bago, yun ay si Stella at hindi si Sheena. Sigurado ka dyan, Brian? Baka mamaya makilala ni Tito at Tita yung bago mong asawa. Ewan ko, bahala ka. Binubuli din ni Sheena si Kuya dahil si Sheena ay dating girlfriend ni Kuya. Pumasok na kami sa bahay. Ang bungad na sabi agad ni Papa, Brian, sino to? Huwag mo sabihing asawa mo to. Pa, siya po si Stella. Nagli-live-in na kami, pa. Aba, anak. Ano ba naman yan? Napakaganda mong lalaki. Tignan mo. Nabungaran ka ni Sheena. Anong nangyari? Binuli ka? Ay naku anak, halika nga. Mag-usap nga tayo. Pa, mahal ko po ang asawa ko, pa. Huwag niyo na kaming pigilin. Kahit na anak, ang gusto kong mangyari, mag-asawa ka ng nababagay sa'yo. Hindi yung ganyang... Ano bang nakita mo dyan ha, Brian? Pa naman, huwag nyo naman akong husgahan. Alam nyo naman nung araw pa, babaero ko dati, Papa, pero nagbago na ako. Kahit na, Brian, alam kong babaero ka at mana ka sa akin, pero pumili ka naman, anak. Sa palagay mo, magiging bukoto kami dyan sa... Ano nga pala nun? Stella. Oh, Stella. Sa palagay mo, magiging bukoto kami dyan? Kung hindi kita mapipigilan sa kagustuhan mo, Brian, pues, bumukod kayo ng bahay. Ayokong dito kayo titra, ha? Galit na sabi ni Papa. Nang dahil sa walang uwing pera si Kuya, walang nagawa si Mama at Papa kung hindi payagan sila na magsama na lang sa aming bahay. Pilit din naman silang tinataboy ni Papa dahil alam ng aking papa na meron silang iniwanan na trabaho sa Batangas. Pero itong si Stella, siya pa rin ang mas nasusunod kesa kay Kuya. Dahil narinig ko silang nag-uusap, ang sabi ni Stella, wag na raw silang bumalik ng Batangas. Dito na lang daw sila magtrabaho sa aming probinsya para dito na rin sila magsimula. Ito naman si Kuya kong uto-uto. Hindi talaga namin malaman kung ano ba ang pumapasok sa kokote nito. Dahil kung ano man ang sabihin ng babaeng yun, sinusunod ni Kuya. Minsan pa nga, may pagkakataon na para bang aso si Kuya. Dahil kung sigaw-sigawan ito ni Stella, para siyang
Takot na takot dito. Isang sabi lang nito, agad ginagawa naman ni kuya. Mama, ma, o ano? Tignan mo yung anak mo. Abay parang tanga. Sinisigaw-sigaw ba naman ng babaeng yun? Sumusunod naman agad. Ay nako, gawan natin ng paraan to para makabukod ang mga to bahala ka, sige. May pera ka naman, di ba? Gawan man lang ng paraan para yung anak mo magkaroon ng sariling bahay. Lintik na Brian to. Magtatrabaho, hindi nagpapadala sa atin. Abay uuwi dito may kasama pang babae. Napakasakit sa ulo tong. Di bali sana kung yung inuwi neto kaso ay nako kang bata ka. Pag nakakuha ako ng pagkakataon, kakausapin kita ng maayos. Baka sakaling matauhan ka, Brian. Ang wika ni Papa. Ito namang si Kuya, inuutosan ni Estela na maglaba. Ang sabi daw ni Estela sa kanya, Brian, laba mo na tong panty ko. Saka yung mga bra ko nag-ipon na doon. Bakit ba kasi hindi ikaw ang maglaba? Ba, inuwi-uwi mo ako dito sa inyo. Dapat gawin mo akong prinsesa. Ang demand daw na sabi ni Estela. Ito namang si Kuya, kahit sinisigaw-sigawan na, wala itong magawa. Para lang talaga itong aso na sunod-sunuran sa kagustuhan ni Estela. Lumipas ang 3 buwan ay hindi na nakabalik si Kuya at Estela sa Batangas. Dito na talaga sila nanirahan sa amin at kasama namin sila sa hapagkainan. Kasama namin sila sa loob ng bahay at lahat ng gamit namin doon ginagamit din ni Kuya at ni Estela. Isang hapon, si Kuya Brian ay naimbitahan ng kanyang dating kaklase. Ikakasal na daw kasi ito. Kailangan doon si Kuya upang makasama na magkarne ng baboy. Nagpaalam si Kuya kay Estela. Agad naman itong pumayag at ang bilin pa ni Estela, uwiin daw siya nito ng makakain. Nung pumayag na ito, agad umalis si Kuya. Ako naman ay nakaupo sa sopa. Habang itong si Estela, pumasok doon sa kanilang kwarto at hindi nagtagal, nakarinig ako doon ng mga salita na hindi ko naiintindihan. Sobrang weirdo talaga ni Estela sa aking isip nang dahil doon, agad akong sumilip sa kanilang kwarto. Mabuti na lang at hindi pala ito nakasarado. Pagsilip ko doon, walang ilaw sa loob ng kwarto, kung hindi yung isang napakaliit na kandila na nagbibigay ng liwanag sa kanilang kwarto. Tuluyan na akong pumasok sa kwarto nila at ang plano ko nun, gugulatin ko lang si Estela at tatanungin ko kung ano ba ang mga pinaggagawa niya. Pagpasok ko sa kwarto, hindi niya ako naramdaman. Unti-unti akong lumakad papalapit sa kanya, pero bago ko siya malapitan, agad siyang humarap sa akin. Sa pagkakataon na ito, gulat na gulat ako, Commander, dahil yung itsura ni Estela nung mga oras na ito, para bang hindi na siya. Dahil yung mukha niya ay mukhang 54, pero nung mga oras na ito, para siyang nasa 80 na. Talaga namang kulukulubot yung mukha niya. Akmang tatakbo na ako nung bigla niya akong hawakan sa damit. Gulat na gulat ako dahil nagsalita siya at ang salita niya hindi na ganon sa boses niya. Boses na ito ng matanda. Saan ka pupunta, Jimmy? Bakit? Anong kasalanan ko sa'yo? Bakit mo ko binubuli? Ha, Jimmy? At Estela, bitawan mo ko. Natatakot ako sa'yo. Hindi, Jimmy. Gusto kong malaman ang dahilan mo. Bakit mo ko araw-araw binubuli? Bakit ka pumasok dito sa kwarto namin ng kuya mo? Ano ang gusto mong makita? Ito ba? Itong ginagawa ko ba, Jimmy? At Estela,
Bitawan mo ko! Bitawan mo ko, ate! Habang sinasakal ako ni Ate Estela, bumukas yung kwarto at dumating si Kuya. Estela! Estela! Anong ginagawa mo sa kapatid ko? Andiyan ka na pala? Oo, bakit mo sinasakal si Jim? Hindi nag-uusap lang kami. Jim, lumabas ka na. Paglabas ko ng kwarto, agad ako nagsumbong kay Mama at Papa. Ito namang si Mama, ang sabi niya, "Ay nako Jim, kasi naman pumapasok ka sa kwarto ng may kwarto. Ano ginagawa mo doon? Nang boboso ka ba, anak?" "Ma, wala naman doon si Kuya. Saka, sinong bobosuhan ko doon, Mama? Di yung Ate Estela mo." "Ay naku ma, hindi ganun ang pagkatao ko, ma." "Anak, Jim, huwag ka kasing basta pumapasok doon. Lalo na wala yung kuya mo. Mahirap na baka mamaya sabihin pa ng kuya mo, sinusulot mo siya doon sa may asawa niyang matanda." "Alam mo anak, bumalik ka na lang ng alak at mag-inuman na lang tayo." "Sige po pa." Habang umiinom kami ni Papa, itong si Kuya lumabas ng kwarto. Brian, anak, halika. Tumagay ka muna sa amin. Makijoin ka sa amin ng kapatid mong si Jim." Pa? Sige po at inuutusan kasi ako ni Estela "Ano namang inuutos sa'yo niyan? Halika rito. Uminom muna tayo." Galit na sabi ni Papa. Walang nagawa si Kuya kung hindi lumapit sa amin habang kami ay nag-iinom. Ang wika pa ni Papa kay Kuya Brian, "Brian anak, mag-usap tayo ng maayos Pa naman, kung kailang nakainom kayo pa, saka naman gusto niyo akong kausapin ng maayos." "Hindi anak, matagal na kitang gustong kausapin." "Ano bang nakita mo sa babaeng yun? Kita mo, ang sabi niyo 2 linggo lang kayo rito. Pero inabot na kayo ng napakatagal na panahon dito. Wala nga kayong trabaho Palamunin namin kayo ng asawa mo." "Pa, kung yan lang naman ang sinasama ng loob niyo sa akin, di mas mainam pa umalis na lang kami rito ni Estela. Dapat noon pa. Mag-aasawa ka, iuuwi mo rito. Magtatrabaho ka lang sarili mo. Lumayas na kayo rito." Yun ding mga oras na ito, Commander, nag-alsa balutan si Kuya at si Ate Estela. Kaya lang, nang dahil sa wala silang pera, ayaw naman silang bigyan ni Mama, hindi rin sila nakaalis. Kinagabihan, habang natutulog si Papa, naririnig daw ito ni Mama na umuungol. Ganon daw ng ganon si Papa. Habang si Mama, masarap din ang tulog, pero nagising siya dahil si Papa umuungol at akala mo binabangungot ito. "Uy, gumising ka nga dyan! Uy!" Binuhusan ng tubig ni Mama si Papa para magising lang. Ang kwento naman ni Papa, yung panaginip daw niya. Meron daw kaming kasamang isang matanda dito sa loob ng bahay. At yung matanda na ito, animoy welcome na welcome siya dito sa aming bahay. Yung matanda raw na ito, bigla raw pumatong kay Papa habang siya ay natutulog at sinasakal siya. Hindi naman malaman ni Papa kung sino ba yung matandang yun, basta ang pagkakaalam niya, medyo pamilyar sa kanya yung mukha na ito pag merong konting pagbabago. Medyo magulo yung kwento ni Papa nang dahil doon, para bang hindi siya pinaniwalaan ni Mama. "Ay nako Papa, yan kasi, inom ka ng inom. Ay nako, katanda-tanda mo na, sabi ko sa'yo, baguhin mo na yung ugali mo." "Ito naman, malapit na nga akong matuluyan Kung ano-ano pang sinasabi mo, ay, makalabas nga muna." Paglabas ni Papa ng kwarto, pumunta raw siya ng kusina upang uminom ng tubig. Pagbukas ni Papa ng pintuan, gulat na gulat si Papa dahil yung panaginip niyang matanda andoon sa tabi ng rep namin. "Sino ho kayo? Teka, ikaw yung nasa panaginip ko Ang sabi ni Papa.
Sumagot naman yung matandang yon. Ang sabi, katapusan mo na. Araw-araw mo akong pinagsasabihan ng hindi maganda. Sinugod daw si Papa ng matandang yon at may hawak ito na mahabang kutsilyo. Yung kutsilyo na hawak niya ay gamit namin panghiwa ng karne. Nang malapit na ito kay Papa, agad siyang hinataw nito pero buti na lang nahawakan ni Papa yung kamay niya. Kaya ang nangyari, nagpapalakasan sila ng puwersa. Ganun pa man, dahil lalaki si Papa, naitulak niya ito papunta doon sa ilalim ng aming kainan. Agad naman sinundan ni Papa kung saan nasuot itong matanda na ito. Pero pagtingin doon ni Papa, wala na yung matandang itinulak niya. Nakakita lang daw ito ng isang kulay itim na paru-paro na nanggaling doon at saka lumipad palabas. Nang dahil sa pangyayaring yun, nagising kaming lahat dahil sobrang ingay ni Papa nung mga oras na yun. Nagagawa pa ni Papa magmura at sinasabing bumalik ka rito. Lahat kami lumabas nung mga oras na yun, maging si Kuya Brian at si Ate Estela. Napakasama ng tingin ni Papa kay Ate Estela dahil ayon kay Papa, patandain mo lang ng konti yung mukha ni Ate Estela. Ganon na ganon yung matanda na nagtangka sa buhay ni Papa. Kaya ang sabi ni Papa nung mga oras na yun, Estela, may kinalaman ka ba rito? Halika nga. Oh, Pa, magulos dili ka naman, Pa. Anong kinalaman ng asawa ko dyan? Brian, huwag kang makikialam ha, tatamaan ka sa akin. Pa naman, asawa ko yan, Papa eh. Bakit ba pinag-iinitan niyo yung asawa ko? Brian, itong asawa mo may ginagawang hindi maganda rito. Kita mo? Napakaganda mong lalaki, pinatulan mo to? Pa naman, sabi ko sa iyo, Pa, nagbago na ako. Nagbago ka nga eh. Pumatol ka naman dyan. Hindi ka dyan bagay, anak. Kung di ako nagkakamali, aswang tong asawa mo. Pa, sa tagal ko nang kasama si Estela, ni minsan, hindi ko siya nakita ng sinasabi nyo. Ay, nako Brian, ewan ko sa'yo. Pumasok si Papa at si Mama sa kanilang kwarto. Ako na lang ang naiwan doon at si Kuya Brian at saka si Ate Estela. Ang sabi ko naman kay Kuya, Kuya Brian, hindi ako nagkakamali Kuya, ginayuma ka niyan si Estela eh. Ano ba Jim, isa ka pa, tumigil ka, pare-parehas na lang kayo nila Papa at Mama. Wala na lang kayong magawa, kaya palaging si Estela na lang ang nakikita nyo. Huwag kayong mag-alala, aalis din kami rito. Kuya, sinasabi lang namin yung totoo Kuya. Makinig ka sa amin, hindi kami naniniwala sa'yo na mahal mo yung babaeng yan. Isipin mo Kuya, ilang babae na yung nagdaan sa'yo. Napakagaganda nun. Oh, paano nangyari pinatulan mo yung matanda na yan? Isa pa, Jim, tatamaan ka sa akin Jim. Ay naku Kuya, bahala ka sa buhay mo. Lumipas ang isang linggo. Nagpaalam itong si Ate Estela na pupunta raw siya doon sa palengke. Meron daw kasi itong nais bilhin doon. Pinabayaan naman siya ni Kuya dahil si Kuya may inuutos si Papa nung mga oras na yun. Ang hindi alam ni Kuya, habang wala si Ate Estela, tumawag na kami ng albularyo. At pagdating ng albularyo sa bahay, nagulat si Kuya. Bakit daw merong albularyo sa bahay? Ano raw meron? Ano daw ang gagawin ng albularyo na ito dito sa bahay? Ang wika pa ng albularyo, hala Diyos ko! Aba, ito na ba si Brian? Anong nangyari sa'yo? Sino ho kayo? Aba teka Brian, hindi mo ako nakikilala. Ako yung ninong mo. Ninong? Wala po akong maalalang ninong. Ay nako, Brian, totoo nga, nakikita ko sa katauhan mo na talagang tinanggalan ka ng memorya ng napangasawa mong si Estela. Halika at gagamutin kita. Anong gagamutin? Sino ho ba kayo? Lumayas nga kayo sa harapan ko. Jamie, pakitawag mo sila Papa mo.
Pagdating ni Papa at Mama, ang ginawa ni Papa, hinawakan itong si Kuya at hindi ito nakapalag. Ang sabi naman ni Mama sa albularyo, "Mapapagaling po ba anak ko?" "Hindi na po kasi namin gusto yung nakikita namin sa kanya araw-araw eh. Ginagawa siyang alipin nung Estela na yun. Ano bang meron doon pare?" Mare, yung babaeng yon ay may lahing mangkukulam at may kakayahan din siya na manggayuma. E asa na ba'y babaeng yon? At tuturuan ko ng leksyon. Sumagot ako doon sa albularyo. Wala po. Pumunta po ng palengke. Pero meron siyang mga gamit na naiwan ba rito? Meron po doon sa kwarto. Akmang papasok yung albularyo sa loob ng bahay. Itong si Kuya, mas lalong lumalakas yung sigaw at sinasabing wag pakikialaman ang lahat ng nasa kwarto. Pero nang dahil si Kuya ay tinali ni Papa, wala siyang nagawa at dire-diretso lang pumasok sa kwarto nila yung albularyo na kumpare ni Papa. Yung albularyo pala na ito, ninong pa ni Kuya, kaya lang wala siyang maalala na may ninong pala siyang albularyo. Pagpasok ng albularyo sa bahay, nakita ko doon, meron siyang hinahalungkat sa ilalim ng maliit na mesa. Nung mahalungkat niya yung ilalim ng lamesa, meron siyang kinuha doon, kulay itim na punch at sa loob nito merong maliit na aklat. Nung buksan ito ng ninong ni Kuya, nakita niya doon na nakasulat yung pangalan ni Kuya at mga Latin. Ang sabi naman ng albularyo, Ito yung ginagamit ng babaeng yun upang itong si Brian mawalan ng memorya at tanggalan ng pag-ibig sa mga ibang babaeng mas maganda dito sa Estela na ito. Tignan mo nga pare oh, nakalagay pa yung picture ng anak mo. Pare, ano bang ibig sabihin ng mga nakasulat na yan? Itong nakasulat dito pare, ito yung ginagamit ng mga mangkukulam upang makabiktima sila ng taong gusto nilang paibigin. Maaaring itong anak mo na bulag na talaga ito ni Estela dahil ang tingin dito ni Brian, isang napakagandang diyosa. Ay pare, paano natin ngayon pababalikin sa dati yung anak ko? Madali lang yan pare, akong bahala dyan. May inilabas yung ninong ni Kuya na isang parang gamot, pero nakabalot ito sa plastik na medyo makapal at nakakorte ito na parang kapsul. Ibinigay ito ng manggagamot kay Papa at pilit pinapainom kay Kuya. Pero itong si Kuya, sobrang lakas. Ayaw niya magpapigil at ayaw niyang ngumanga. Brian anak, inumin mo to. Ito lang ang makakapagpabalik sa'yo. Ginayuma ka pala ng Estela na yun eh. Ang wika ni Papa. Si Kuya naman, wala siyang ibang ime kung hindi puro sigaw at puro mura. Nang dahil doon, wala nang ibang nagawa si Papa kung hindi sikmuraan si Kuya para makatulog. Pare, tulog na si Brian oh. Ano, painom ka na? Sige pare, ipainom mo na. Isinaksak ni Papa yung gamot na ibinigay ng albularyo doon sa bunganga ni Kuya. Tapos, sinabayan pa ito ng tubig na isang baso. Makalipas ang isang oras, nagising na si Kuya. Wala na nun yung albularyo at si Ate Estela andoon na sa kwarto. Hindi alam ni Ate Estela na nakagapos pa si Kuya dahil itinago namin to doon sa kwarto nila Papa at Mama. Nung magising si Kuya, takang-taka siya. Bakit daw siya nakatali at saka bakit daw siya andito sa bahay namin? Ma, Jim, bakit ba nakatali ako? Saka, ang alam ko nasa Batangas ako ah. Nung mga oras na ito ay wala palang malaman si Kuya sa mga nakaraan niya. Kaya ang sabi dito ni Papa, Anak, halika na bumangon ka na. Andun yung asawa mo sa kabilang kwarto. Inaantay ka na. Ano? Anong asawa Papa? Wala akong asawa. Ay nako anak, halika na nga.
Pagalit na sabi ni Papa. Pero ang plano ni Papa, ipapakita niya si Stella kay Kuya upang malaman kung talaga bang may bisa yung ipinainom ng albularyo. Anak, kilala mo ba yung babaeng yan? Teka, pa, sino ba yan? Ba, saka, ba't nandito ka sa kwarto ko? Sino ka ba? Nung mga oras na ito, kumpirmado, hindi alam ni Kuya yung mga nakaraan niya. Dahil yung gamot na pinainom dito ng albularyo, may mga sangkap pala ito pangontra sa gayuma. Nung mga oras na ito, si Stella ay wala nang magawa kung hindi mag-impake ng mga gamit niya. Sige Stella, dapat noon mo pa ginawa yan eh. Lumayas ka na sa bahay namin. Ginayuma mo pala anak kong lintik ka. Kaya pala itong si Brian walang maalala dahil ganun ang ginawa mo. Akmang sasapakin ni Papa si Stella, pero pinigil ito ni Mama, ako at ni Kuya Brian. Basta ang sabi lang ni Kuya Brian, wala daw siyang maalala na nag-uwi siya ng babae rito. At higit sa lahat, hindi raw siya pumapatol sa ganun katanda ang itsura. Di bali daw sana ganun ang edad kung medyo itsurang bata pa. Yung tipong mapag-ayos araw-araw, pwede na daw sa kanya yun. Pero kung ganun daw ang itsura, kailanman daw ay hindi siya papatol dun. Bago umalis si Stella sa aming bahay, nagbanta ito na uubusin niya raw kami pag nakakuha siya ng pagkakataon. Sobrang sama ng titig niya sa amin habang dinuduro niya kami. Ang una niyang dinuro ay si Papa. Sumunod ako, si Mama at kahuli-hulihan si Kuya. Lumipas lang ang 2 linggo. Heto na, meron na kaming nararamdaman na kakaiba sa mga katawan namin. Una si Papa, dumadaing ito ng sakit ng likod. Akala naman ni Papa nung una, simpleng sakit lang ito sa likod. Hanggang sa tinanggal ni Papa yung damit niya at doon namin nakita na merong mga maliliit na butas sa likod ni Papa. At ang pinagtatakahan namin, sa mga butas na maliliit sa likod ni Papa, may mga lumalabas doon na mga uod. Nung makita ito ni Mama, napasigaw si Mama. Hala Diyos ko! Anong nangyari sa'yo? Papa, bakit may mga uod sa likuran mo? Ang wika ni Mama. Maging ako ay nandiri nung makita ko yung likod ni Papa. Ito namang si Kuya Brian, hindi na rin malaman yung gagawin niya nung mga oras na ito. Dahil aminado si Kuya na siya ang may kasalanan kung bakit nagkaganon si Papa. Yun ding araw na yun, ipinatawag namin yung kumpare ni Papa na albularyo. Ang sabi nun, Pare, maaaring ikaw ang uunahin ng babaeng yon dahil ikaw yung pinaka gumagawa sa kanya ng hindi maganda araw-araw. Eh hindi ba pare palagi mong pinagsasabihan yung babaeng yon? Oo pare, ano pare, gagaling pa ba ako? Walang problema yan pare. Alam mo, yung ginawa sa'yo, simpleng barang at simpleng kulam lang yan. Halika pare, at pagagalingin kita. Mabuti na lang at maaagapan pa natin to. Pero kung hindi natin ito maagapan, ay paniguradong mauuna kang mawala kesa sa akin pare. Pinaupo ng albularyo si Papa sa kanyang harapan. Kinuha nito yung kanang kamay ni Papa at meron dito inipit na isang palito. Tapos nun, meron nang sinasabi matanda at inihip nito sa bunbunan ni Papa. Makalipas lang ang 1 segundo matapos ihipan ng albularyo si Papa, bigla itong tumingala at tumingin sa albularyo. Nagsalita naman yun. Ang sabi, "Nasaan ako? Sino kang matanda ka? Ha? Anong pakialam mo sa problema namin, ha?" Sino ka? Bakit kailangan mong kulamin ang taong ito? Ang taong ito,
Ito lang naman ang laging bumubuli sa anak kong si Estela. Ganun ba? Ang ibig mong sabihin, nanay ka ni Estela? Ganun na nga, tanda. Bakit anong pakialam mo? Anong gusto mong mangyari? Lalabanan mo ko? Marami na akong pinatay ng mga albularyo. Baka gusto mong sumunod. Huwag kang magtapang-tapangan, tanda. Mahina ka lang. Nararamdaman ko ang aura mo na nanggagaling sa walang kwentang Panginoon mo. Napakayabang mo magsalita. Kung iniisip mo na hindi kita kakayanin, pwes, tatapusin na kita ngayon. Anong tatapusin? Sa palagay mo, tanda, matatapos na ako ng ganong kadali. Maaaring masasaktan mo ko, pero kaya kitang patayin, tanda. Tandaan mo yan, binibigyan pa kita ng pagkakataon. Hindi mo ko kilala. Hindi mo alam kung anong antas na ang kaya kong gawin. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang makialam kung ayaw mong madamay pa. Wala akong pakialam kahit madamay ako rito. O siya, tapusin na natin to. Matapos ito sabihin ng albularyo, nakita ko siya na lumilinga-linga sa paligid habang yung nakasapi kay Papa, tawa ito ng tawa. Ang wika pa ng albularyo, Anong nangyayari? Sinong demonyo ang tinawag mo upang makialam dito? hindi ba sabi ko sa'yo, tanda? Huwag ka nang makialam. Pati ikaw, mamamatay ka rito. Sige, antayin mo ang aking Panginoon. Hindi nagtagal, ako mismo, si Mama at si Kuya Brian, kitang-kita namin, Commander, sa tapat ng bintana kung saan ginagamot si Papa nung albularyo. May nakita kaming sumilip doon, pero mukha lang yun. At ang mukha nun, isang lalaking kulay pula yung katawan at meron itong dalawang maliit na sungay sa magkabilang tagiliran ng ulo niya. Nung makita ko yun, hindi ko na alam ang sumunod na mangyari dahil nawalan ako ng malay. Sa unang pagkakataon, ngayon lang ako nakakita ng ganon, habang itong si Kuya nawalan din pala ng malay at maging si Mama. Lumipas ang isang oras saka kami nagising. Nakita namin si Papa nakahandusay doon sa tiles, pero yung likod niya wala na doon yung mga uod. At ang kinagulat namin, Commander, yung kumpare ni Papa na albularyo nakabagsak din sa tiles habang hindi na ito humihinga. Napakasakit ng sinapit ng kumpare ni Tatay. Pasensya ka na, Commander, kung ayoko siyang pangalanan. Nakakahiya kasi sa pamilya ng kumpare ni Papa na albularyo. Dahil nung mamatay yung kumpare ni Papa, bumagsak sa amin yung sisi. Maging si Kuya, sising-sisi siya dahil hindi niya akalain na yung ninong niya na albularyo, si Kuya pa ang magiging dahilan ng pagkamatay nito. Nung nilibing yung albularyo, ako ay napatingin sa isang nityo na merong dalawang patong. Kitang-kita ko doon na merong isang matanda na tumatawa. At kung hindi ako nagkakamali, ito yung nanay ni Estela dahil kahawig ito ng pagmumukha niya. Itinuro ko ito kay Papa at kay Kuya, pati kay Mama. Pero hindi nila ito nakikita. Ako lang pala ang nakakakita sa matanda na yun habang tinuturo-turo ako at tumatawa. Tinanggap namin yung sinasabi ng pamilya ng kumpare ni Papa. Totoo naman na kami ang dahilan kung bakit namatay yung kanilang padre di pamilya. Pero ayon naman sa isang kaibigan nila na albularyo din, tinanggap na rin daw ng kanilang padre di pamilya yung sinapit ng kanyang kaibigan dahil
Ang sabi pa nun, pag ikaw ay napunta sa panggagamot, kailangan mong ialay ang buong buhay mo. Huwag kang magsisisi kung ikaw ay datnan ng kamatayan dito. Nung sabihin yun ng kaibigan nila, medyo kumalma ang pamilya nang namatay. Sinabi pa nung lalaking yun na huwag alalahanin ang kaluluwa ng kanilang padre di pamilya dahil siguradong kapiling na siya ng ama. Huwag daw sisisihin ang pamilya namin dahil parte daw yun ng misyon ng kumpare ni Papa habang siya ay nasa ibabaw ng lupa. Ganun naman daw talaga ang kalakaran sa espiritual. May nananalo at merong natatalo. Kapag ikaw ay natalo sa laban, wag na wag mong sisisihin yung taong dahilan kung bakit ka nawala sa ibabaw ng mundo. Dahil ang nag-aaral ng lihim na karunungan, kailangan yung buhay mo, ialay mo ng buo dito. Kaya lang ang pagkakamali doon, Commander, nang dahil sa hindi nga matanggap ng pamilya ng kumpare ni Papa, kami ang sinisi. Mabuti na lang, meron pa itong isang kaibigan na manggagamot din na nagpaliwanag ng buo sa kanila upang mawala ang galit ng kanilang pamilya sa amin. Hanggang dito na lang po, Commander, ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbibigay ng buhay sa kwentong nakakatakot ng aming pamilya. Siya nga po pala, itong si Estela ay wala na kaming balita doon. Pero sana, isang araw ay makatagpo siya ng taong makakatapat niya. Nang sa ganun, kunin na rin siya ng lupa. Lubhang napakadelikado ng taong yun, lalong-lalo na yung nanay niya. Hanggang dito na lang po, Commander, at maraming salamat po uli. Alam nyo, ang maibibigay kong opinion dito kasi hindi naman po kasi lahat ng oras nananalo po yung mga albularyo laban sa ganyan. Maaaring yung albularyo po na ito ay hindi pa niya naaabot yung talagang rurok ng kakayahan ng iba pang mga albularyo. Nagkataon naman na nakatapat siya ng sobrang lakas na mangkukulam. At ang malupit pa dun, isang tawag lang niya sa kanyang tinatawag na Panginoon. Nagpakita pa yun ng personal dito kala Kuya Jim, kay Kuya Brian at saka sa mama nila. Nakakatakot, ano? Ibang klase. Nung una ko itong binabasa, akala ko medyo katatawanan pero nasa huli pala yung nakakatakot. Hindi ko akalain yun. Kuya Jim, maraming salamat sa pagbabahagi ng kwentong buhay nyo. Mag-iingat po kayo, baka mamaya pati kayo balikan yan. Kasi di ba nga binubuli nyo yung tao na kesyo matanda, ganon. Maaaring may natitira pang galit dyan. Ang ugali ng mga yan, hindi basta-basta nag-aalis ng galit yan sa sarili. Pag isang araw ay nasa lubong kanya, paniguradong babalik yung galit niyan sa'yo. Kailangan nyo po mag-ingat kahit sabihin pa na taga Samar yan. Ikaw kasi kuya, hindi mo sinabi kung anong probinsya ka Pero sana malayo kayo ron para hindi kayo mapahamak. Yun lang po. At sa mga nag-aabang po ng story po natin, na record na po natin yung susunod na kwento ng Amadeo. Yung agimat po ni Lolo, hindi pa po ito nakarecord medyo tinatamad ako ng konti. Pero hindi naman sa tinatamad ako na i-share yung karanasan ng ating mahal na Lolo. Hindi po ganun. Sobrang haba po kasi nun Kaya nahihirapan po ako magbasa. Yun na po at maraming salamat po sa inyo. Goodbye. Thanks for watching.